mo ba napapansin? Mga bulaklak ay magkakawangis, mga dahon ay magkakahugis. Hindi mo ba naitatanong? Mundo'y may ayos na sinusundan, sa math ninyo yan malalaman. Halina, sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro. Tuklasin ang math sa buhay natin, dali na, mag-math na tayo. An airlines flies from Manila to Davao with a stopover in Cebu. It charged a fare of 1,800 pesos Manila to Cebu and a fare of 3,500 pesos from Manila to Davao. In one flight, a total of 180 passengers boarded the plane in Manila, and the collected fare totaled 494,000. How many passengers got off the plane in Cebu? Miss, pwede magtanong? Yeah, sure. Saan ang biyahe papunta to? Papunta to sa Davao pero may stopover sa Cebu. Pasan ka ba? Sa Davao. Ako naman pa Cebu. Sabay na tayo. Sige, sige. Ano pa lang gagawin mo sa Davao? Uwi ako sa pamilya ko. Ikaw? Magbabakasyon, gigimik, magsiswimming. Maganda nga yun. Ang dami naman nasakay ng planong to. O ano, siguro maraming uuwi din sa kanilang pamilya. Na kaya yung sakay nito? Sige, bibilangin ko na lang. 2, 3, 100, 120, 180. 180 yung sakay ng aeroplano nito. Ilan kaya ang bababa sa Cebu at ilan kaya ang bababa sa Davao? Siguro kalahati sa Cebu at kalahati sa Davao ang bababa. Pero sa tingin ko, mas maraming bababa sa Cebu kasi mainit ngayon, no? Maraming magbabakasyon. Magpustahan na lang kaya tayo. Tingnan natin kung ilan ang bababa sa Cebu at ilan ang bababa sa Davao. Ang hula ko ng bababa sa Cebu is mga 80%. Gusto ko naman ay kalahati. Sige nga, malalaman natin. Sige. Gusto niyo bang malaman ang sagot sa mga katanungan niyo? Oh, sino ka at anong ginagawa mo dyan? Paano ka nakaakyat dyan? Hindi na importante yun. Gusto po namin malaman. Aalamin muna natin ang naging kabuang pamasahe ng mga pasaherong nakasakay sa eroplanong ito. Magkano kaya kabuang pamasahe mayroon sa eroplanong ito? Ikaw, magkano bang naging pamasahe mong Maynila to Cebu? 1,800. Ikaw ba, magkano pamasahe mo Maynila to Davao? 3,500. Ay ang gawin natin, i-times natin or i-compute natin. Sige, sige. 1,800. Pero paano natin makukompute? Hindi naman natin alam kung ilan ang sumakay papuntang Davao at sumakay papuntang Cebu. Paano natin malalaman yun? Wait, gagamitin ko ang aking kapangyarihan. Charan! Ngayon, ang kabuang pamasahe ay 494,000 pesos. Kaya nga po, pero ngayon po alam na natin yung kabuang pamasahe ng lahat ng pasaherong nandito. Paano po natin malalaman kung ilan ang nagbayad papuntang Cebu at nagbayad papuntang Davao? Paano nga po ba? Ito ang 4 na hakbang na kailangan nating sundin. Una, understand the problem. Pangalawa, devise a plan. Pangatlo, carry out the plan. At pang-apat, look back. Ito ang ating gagamitin para masagutan ang inyong katanungan. At sino nga po ba si George Polya? At paano po namin magagamit yung mga step na sinabi nyo? Si George Polya ang kinikilalang ama ng paglutas ng suliraning pang-matematika. Ngayon, ay gagamitin natin ang unang step ni George Polya. Ang unang hakbang ay understand the problem. At ang una natin gagawin ay aalamin natin kung magkano ang pamasahe sa Manila to Cebu. Magkano pamasahe Manila to Cebu? 1,800. 1,800. At magkano pamasahe mula Manila to Davao? 3,500. At ilan ang total ng lahat ng pasaherong nandito? 180. 180. Kasama na tayo dun, ano? Oo. At
Ang total, ngayon, meron tayong total na pamasahe na 494,000 ay aalamin natin kung ilan ang bababa sa Cebu at kung ilan ang bababa sa Davao. Yun ang aalamin natin. Second step naman ay devise a plan. Dito tayo gagamit ng strategy. Pero, anong strategy ang gagamitin natin? Ano nga po ba? Meron tayong 5 strategy na pwedeng gamitin. Una, experiment. Pangalawa, looking for pattern. Pangatlo, act it out. Pang-apat, eliminating possibilities. At pang-5, work backward. Pipili pala tayo sa 5 strategies na ito. Ikaw, Kayla, sa tingin mo, anong pwede natin gamitin na strategies? Sa tingin ko, work backward. Pero paano nga ba? Paano nga ba? Di ba meron na tayong total pair na pamasahe? Ang gagawin natin, pabalik tayo mag-solve. Kaya, work backward, pabalik. At ang step 2 naman ay devise a plan. Gagamit tayo ng mga variables na magre-represent sa ating mga given. At gagamit tayo ng x and y kasi ito yung pangkaraniwang ginagamit sa mga ganitong mga problem. Sa X naman, ang nagre-represent ay Manila to Cebu. Sa Y naman ay Manila to Davao. Yun. O nga, yun na yun. Sa step 3 na tayo. Ito ay carry out the plan. Ang gagawin natin dito ay pag-a-add natin yung x at y. Ganito. X plus y equals 180. Yung x ay pasahero na bumaba sa Cebu at yung y naman ay sa Davao. Para magawa natin yung first equation, ganito ang gagawin natin. Lilipat natin yung x sa kabilang side. Kaya magiging ganito na siya. Y equals 180 minus x. Ito na yung first equation natin. Ngayon naman, gagawin na natin ang next equation. Ganito siya. 1,800 times x plus 3,500 times y equal 494,000. Ito na yung equation 2. At ang kasunod naman natin gagawin ay ganito. 1,800 x plus 3,500 times 180 minus x equals 494,000. Nagamit na natin yung equation 1. Pagkatapos natin dito, ang next na gagawin natin ay 1,800x plus 630,000. Yung 630,000 ay galing siya sa 3,500 times 180 minus x equals 630,000. At ang sagot pa rin dito ay equal pa rin sa 494,000. Pagkatapos ay ganito naman ang gagawin natin. Dahil hindi natin pwedeng i-add at minus ng dire-diretso, ito ang gagawin natin. Ang gagawin natin ay ililipat natin ng pwesto yung 3,500x. Ito yung ilalagay natin sa unahan. Kasunod ang 1,800x equals 630,000 minus 494,000. At ang magiging sagot ay 1,700x plus equals 136,000. Itong 1,700x ay galing siya sa 3,500x minus 1,800x. At ito namang 136,000 ay galing siya sa 630,000 minus 494,000. At ang last naman na gagawin natin ay ganito. Kailangan nating matanggal yung x sa 1,700x. Kaya ganito ang gagawin natin. Divide natin sa 1,700 both side. Ganito. Ganito na ang mangyayari. 1,700x divide 1,700 equals 136,000 divide 1,700. Ang mangyayari ay cancel na yung 1,700 at 136,000 divide 1,700 at ang sagot ay 80. Kaya ganito na ang final answer ay x equals 180. Therefore, there are 80 passengers who got off the plane in Cebu. At kukunin din natin yung sa y. Ganito naman siya.
180 minus 80 equals 100. Therefore, there are 100 passengers who got off the plane in Davao. At dumako na tayo sa huling step na galing kay Polya. Ito naman ay look back. Dito naman ay i-check natin kung tama ba ang equation na ginamit natin, pati na rin ang ating sagot. At ang nakuha nating sagot kanina ay 80 passenger ang bumaba sa Cebu. Ganito ang gagawin natin. Para ma-check natin kung tama ba talaga ang sagot ay ganito ang gagawin natin. 80 times 100. 80 times 1,800 equals 144,000. At ang pagkatapos nito, ang kasunod ay 100 times 3,500 equals 350,000. At ang kasunod uli ay i-add naman natin ang dalawang sagot. 144,000 plus 350,000 equals 494,000. Ito yung total collected fare kanina sa sinusolve nating equation. O diba? Tama ang sagot natin.